Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. Di ko nga alam kung anong una kong gagawin pagkadating ko nga pagkatapos ko magbaklas dun sa ginayakan namin kahapon. Bali past 10 AM na nga nang matapos kami magbaklas at makauwi sa bahay. Dahil nga alalo retang hinar kong 5 katulong, ya ko na pamagobra. Charis. Ay Diyos ko, alam nyo naman, basta may nakita akong marami dito sa lababo, talagang huhugasan ko na, automatic yun. Balang pala washing machine ko naman automatic mo. Marami nga nagko-comment sa mga pinopost ko na video na nagu-good vibes daw sila. Ay warugo, pasensya na kayo nung yan pa nga share ko kay kayo. Agyarugo minsan pa ulit-ulit na yung gagawang ko, panalbenyo ko pa rin. Charis. Nung isang araw nga, nagka-crave nga ako ng tidtad, kaya naman heto, bumili na lang kami ng luto at sigurado pag nagluto kami, kulang yung 500. Kung sakto nga yung timpla ng tidtad na nabili ng nanay ko, gustong gusto ko kasi medyo maasim. Kasing asim nga ng mukha ng friend mo nangutang sa'yo at nangakong magbabayad sa katapusan. Anyway, highway, kumuha lang pala ako ng konting kanin at gusto ko nga yung may tutong. Malambot naman yung kanin namin kaya for the go na yan. Unang sandok ko nga dito sa may tidtad, may taba agad kaya naman see you Lord agad. Charis, perfect nga yung pagkakaluto, talagang buring-burike. Anyway, day offs ko nga today. Uy, day offs karakaldan Wala naman ako masyadong ganap ngayon, kaya sigurado, mangan ko pati nga hapon. Ay rugo, kay ba't kumengan, inabot na yung inda ko, yung maragula Toblerone, maragula pa kay lupa ko. Ang buong akala ko nga, meron akong manliligaw. Diyos ko, binigay pala nung ninong kong galing ibang bansa. At talaga naman nag-expect pa yung atchin yun Since naumay nga ako ng konti dun sa tintad na kinain ko, susubukan natin tikman itong Toblerone. Matagal na nga kasi yung huling kain ko na ganto na galing din ng ibang bansa. Kadalasan ko kasi nakakain yung mga buy one take one na malapit ng Mike's Farm. Medyo nalusaw na nga itong chocolate dahil nga hot ako. Charis. Mainit na nga ngayon at Diyos ko, ramdam na ramdam ko na yung summer. Hindi naman talaga ako mahilig sa chocolate. Ewan ko ba kung bakit sarap na sarap ako pag merong mga chocolate na galing ibang bansa. Pero ewan ko kahit minsan binili na lang dito yung chocolate tapos binigay nung galing sa ibang bansa, masarap pa rin. O siya, kayo nang bahalang mintindi, pati ako may gulo ko naman kita sinabi ko. Dahil nga malapit na din naman magtanghalian, nagsayang na din nga pala ako dito sa labas. At bago nga ako malis, make sure ko muna na lutong-luto tong kanin ko. O diba? Cook by professional dishwasher. Charis, bali umalis na nga pala ako nang malaman kong hindi na ako yung mahal niyo. Tumingin nga pala ako ng pwede kong lutuin ngayon at ang napili kong lutuin sopas. O diba, nung kapilan mapali na yung panahon ka rin kumig sopas. Kung sa bagay, yung iba nga naglulugaw kahit tanghaling tapat. Pagkadating ko nga sa bahay, agad ko na din nilagay dito sa planggana itong manok. Babanlawan ko nga ng maayos para nga yung pinagkuluan niya magamit natin dun sa sopas. Sabay ko na din binalawan yung itlog para nga maisabay ko sa pagpapakulo ng manok. O diba, mindset ba? Mindset. At pagkatapos nga nun, agad ko na din lang dito sa kalan dahil galit na nga yung apoy. Pinagsama-sama ko na lang nga dito sa isang palanggana yung mga gagamitin ko sa paggisa at doon sa lulutuin nating sopas. Meron nga dyan pasta, yung ating gatas, bitchin, pampalasa, nor cubes, at syempre yung repolyo at bawang sibuyas. Di ko na nga binidyohan habang naghihiwa ako. Diyos ko, puta mayaring video ko next year. Anyway, bali kumukulo na nga pala itong ating sinalang, kaya naman heto, hahanguin na natin yung mga manok. Pagkahango ko nga ng manok, agad na din ako naggisa ng bawang sibuyas dito sa may kawali. Sayang nga kasi yung apoy at yung kahoy, kaya naman kailangan dare-diretso tayo sa pagluluto. Pagkalagay nga ng bawang at sibuyas, sunod naman nating ilalagay ito 10 kilong manok na pangsahog natin sa sopas. Para nga hindi nila makain sa sobrang anghang, maglalagay tayo ng 300 pieces na pamintang durog. Pagkatapos natin maigisa lahat ng sahog, heto isasalin natin doon sa pinagkuluan ng ating manok. Malasang-malasa nga yung pinagkuluan ng manok na yan, kaya hindi ko itinapon. Dahil konti lang naman yung manok na isinahog natin, maglalagay nga tayo dito ng chicken cubes. Hahayaan lang natin matunaw yon at kapag kumukulo na, lalagay na din natin itong ating pasta. Papakuluin lang natin ang bonggang-bongga at kapag medyo malambot na nga yung pasta, pwede na nating ilagay yung gatas. At isa pa nga sa nagpapasarap ng sopas namin, itong liver spread. Actually, atay talaga yung ilalagay ko dyan, pero dahil wala akong nabili, pwede na yan. At nung kulong-kulo na nga, ilalagay ko na nga yung isang tray na itlog na nilaga natin kanina. O diba, bala mo leche plan niya naman kanyan. Charis, nang malapit na nga maluto, heto, nilagay ko na din pala itong ating repolyo. Wala nga din kasi kung nabiling carrots, kaya bumawi na lang tayo sa repolyo. Isang planggana naman.
Ayoko nga ma-overcook yung ating repolyo, kaya naman agad-agad ko na din pinahango dun sa bayaw ko. Diyos ko, craving satisfied na naman yung atchin nyo. Matutuloy na talaga yung mga inanak nyo niyan. Charis! O siya, that's it muna for today's video. Thank you for watching. At syempre, don't forget to like, follow, and share for more. See you on my next vlog. God bless everyone. Bye!